serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sunod ngan gawas sa natunasod. Morning Report. Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Aton oras, 7 minutos sa naglabay sa alas 6. Maupay nga aga sa iyong atanan. Aton petsa, adi na kita sa Agosto 26, 2025. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako ni utag notisya yan ang Martes, Suzette Pretencio. Ngan kaupod naton sa Master Control, Sir Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Para sa aton mga nahikay nga balita, aton mga top stories of the day, adi aton mga laray uluhan. Dole Regional Office 8 otro nga gin-activate ang Tripartite Council sa Hospitality ug Academic Sectors. SSU nga UNESA nagkasarabutan para sa International Academic Partnership. Samtang Liga ng mga Barangay hingyap sa Korte Suprema nga ibasura ang mga petisyon kontra sa pagpahilawig sa termino sa mga opisyal sa barangay. Ekonomiya san Pilipinas, posible nga maglaksi ang pag-uswag sa third quarter basar sa UANP Market Call Report. Samtang 24 nga Pilipino ginpauli tikang Cambodia katapos matalwas sa scam hubs. Trump ginbatikos ang ABC ngan NBC may tungod san bias nga pagbabalita. Ngan Kuala Lumpur ngan Maurice Lacroix una nga kampyon sa Pilipinas United 3x3 League. Ayaw ka mo pagbaya, ayaw ka mo pagbarong sa niyong mga radyo, ngan pagbaya sa live stream sa Facebook, kay aton pagsusundon ang mga detalye san sini nga mga balita pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo.
Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Para sa aton siyahan nga lokal nga balita, Duole Regional Office 8 otro nga gin-activate ang Tripartite Council sa hospitality ug academe sectors. Ngano 1.5 million pesos nga farm machineries gin-turn over sa usa nga kooperatiba sa Bungtosan, Palapag, Northern Samar. Detalye sa sini nga mga balita, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Utro nga gin-activate sa Department of Labor and Employment, DOLE Regional Office 8 ang mga tripartite councils para sa sektor sa hospitality, mao ang hotel, Restaurant and Resort Industry Tripartite Council Eastern Visayas ug sektor sa academe, mao ang Academe Industry Tripartite Council Eastern Visayas. Pipera sa mga naging kasarabutan, mao ang pagparig-on sa partisipasyon sa tripartite mechanisms ug mas aktibo nga papel sa mga miyembro para sa pagpauswag sa labor management relations sa kada industriya. Sa gindumara nga katitirok, nagkamayada diskusyon sa importante nga mga mandato sa ahensya sugad sa Department Order 242-24 nga nagtutudlok sa bag-o nga IRR sa Article 96 sa Labor Code kasumpay sa Service Charge Distribution ug Department Order 252-25 mao an updated IRR sa RA 11058 parte sa occupational safety ug health standards. Balita sa Northern Samar, gin-turnover sa Department of Agrarian Reform DAR ang mga makinarya panuma nga nagkakantidad 1.5 milyones pesos sa Northern Samar Rice Producers and Marketers Cooperative sa Palapag, Northern Samar, ilarom sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program, Major Crop-Based Farming. Lakip sa mga gin-turnover, mao ang usa ka bugos nga walk-type transplanter, usa nga walk-type harvester, duha nga hand tractors, ug duha nga towable threshers. Ginpaunahan ang aktibidad ni Project Focal Elna Vibal kunin gintagan doon ang pagtapod ug mga burhaton sa kooperatiba sa paggamit sa mga makinarya subay sa naging kasarabutan sa butnga sa DAR ug Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Gindalauman nga pinaagi sini nga makabago nga kakamitan mas mapapalaksi ug mapapauswag ang produksyon sa humay nga mao ang primerong na panginabuhian sa kooperatiba nga magreresulta sa mas taas nga kita ug mas maupay nga kinabuhi para sa mga parauma. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Samtang SSU ug UNESA nagkasarabutan para sa International Academic Partnership. Ngan mga eskolar sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar nagdumara cleanup drive sa baybayon sa Bungtosan, Palapag. Detalye sa mga balita adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagperma sa kasarabutan ang Samar State University o SSU ng Universitas Negeri Surabaya o UNESA matikang sa nasod Indonesia para sa pagparigon sa International Academic Partnership sa larang sa Psychology Program. Igindumara ang virtual signing sa Memorandum of Agreement o MOA ng Implementation Agreement o IA pinaagi sa Zoom. Nagatender matikang sa SSU ang mga profesor sa College of Arts and Sciences Psychology Department samtang ginpangunahan naman ni Dr. Diana Ramasari, Dean sa Faculty of Psychology ang delegasyon matikang sa UNESA.
Sa iya mensahe, ginpahayag ni SSU President Dr. Redentor Palancia ang pasasalamat ug paglaom nga mag-aabri sa mas damo pa nga oportunidad ang nasabi nga pakigsumbayan para sa mga magturutdo o estudyante. Ginpakita naman ni SSU Director for International Affairs Dr. Irene ang mowangan IA antes sa opisyal nga pagperma nga nagalutagasan kooperasyon sa mga akademiko nga aktibidad ug pagpauswag sa psychology program sa duha nga universidad. Dito naman sa bungtusan Palapag, Northern Samar, gindumara sa niskolar ng probinsya o INP Palapag Chapter ang usa nga cleanup drive sa baybayon sa Barangay Talolora, Palapag, Northern Samar kasumpay sa programa nga INP sa berdeng kinabukasan, responsibilidad ng bawat kabataan. Gindumara ng aktibidad sa pagpamuno ni INP Palapag President Rica Laureno upod ang suporta ni former INP President Dexter Julianes, Municipal INP Coordinator Flora Sabalza, ng mga opisyal ng scholars sa INP Palapag. Antes ang pandimpyo, naghatag sa mensahe si Sabalza ng Julianes nga nagpasalamat sa mga kabataan nga ginpahayag nga ang INP diri la scholarship kundi pag-aghat gihapon sa kabataan nga maginaktibo sa pagpanalipod sa kalibungan. Katapos, nagbarubligan mga scholars sa paglimpyo sa baybayon nga kundiin dako ini nga bulig sa pagpanalipod sa natural nga bahanti sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ato naman pagsusundo na naton mga national sports ngan langyaw nga balita pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdom. Service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health.
Para sa aton siyahan nga national nga balita, Liga ng mga barangay hingyap sa Korte Suprema nga ibasura ang mga petisyon kontra sa pagpahilawig sa termino sa mga opisyal sa barangay. Naghangyo ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas sa Korte Suprema nga ibasura ang mga petisyon nga nagkikwestiyon sa Republika Acta 12232 nga nagpapahilawig sa termino sa mga incumbent barangay nga SK officials ug nagra-reschedule sa eleksyon sa Nobyembre 2026. Ginpangunahan ni National President Maria Katrina Jessica D. ang petisyon pinaagi sa abogado nga si Albert Agra. Doon sa grupo, klaro nga adton sa gahom sa Kongreso ang pagtalaan sa termino sa mga opisyal sa barangay taliwa sa Republika Acta 11935 nga simple nga pagpostpone la sa eleksyon sa tuig 2022 ug gindeklara nga unconstitutional sa Korte Suprema. Sigon kan President Ferdinand Marcos Jr. ginpermahan niyan balaod agud hatagan dalan ang COMELEC nga makapokus sa siyahan nga born parliamentary election sa Oktubre 12 nga pwede maapektuhan kung idudungan ang BSKE. Samtang ekonomiya sa Pilipinas, posible nga maglaksi ang pag-uswag sa third quarter basar sa UANP Market Call Report. Posible nga maghitaas ang pag-uswag sa ekonomiya sa Pilipinas sa third quarter sa 2025 apisar sa mas hitaas nga taripa sa Estados Unidos ngan sa panahon sa bagyo basar sa University of Asia and Pacific o UANP. Sa gingawas nga The Market Call Report, ginpahayag sa UANP nga pwede umabot sa 5.8% ang gross domestic product o GDP growth sa ikatulong nga quarter mas hitaas kumpara sa 5.2% sa ton kaparehas nga panahon sa tuig 2024 ug 5.6% sa ikaduha nga quarter sa tuig 2025. Ang nasabi nga forecast sulod sa target sa economic managers nga adton sabot nga sa 5.5% hangtod sa 6.5% yan na nga tuig. Naghinay sa 0.9% ang inflation rate sa bulan sa Hulyo, pinakahamubo sa haros unom ka tuig, may tungod sa padayon nga paghamubo sa presyo sa pagkaon o utilities. May tungod sini, naghamubo liwat ang 7-month average sa 1.7%, mas hamubo kaysa sa target sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nga adton sa 2 to 4%. Dugang pa sa UANP, pwede nga mabawi ang paggastos ng gobyerno para sa infrastruktura sa ikatulong nga quarter matapos maghinay sa don panahon sa election ban. Department of Health ng DILG nagtigob pwersa para pakusgon ang mga pitad kontra dengue. Ginsuportahan sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga gobyerno lokal o LGUs nga pakusgon na nira mga pitad mahitungod sa sakit nga dengue. Sumala sa DILG ang nasabi nga mandato inbaton sa panawagan sa Department of Health o DOH nga mabaton ang tarhog sa dengue. Mahinumduman nga kasunod sa naglabay nga bagyo o habagat, damo nga komunidad ang nagkamayada sa tarhog sa mga sakit. Kalakip sa mga direktiba sa DILG ang pagdumara sa cleanup drive para mapuksa ang ginbabalayan sa mga lamok, pagtanggal sa mga natirok nga tubig ngan paglimpyo sa mga kanal nga drainage. Ginawhag liwat sa DOH nga DILG ang publiko, labi na ang mga pamilya nga imentenar ang malimpyo nga kalibungan ug dagmit nga magpakonsulta sa doktor kung nakaka-eksperyensya sa sintomas sa dengue. Samtang command center para sa mas hapsay nga food supply chain abrihan sa Department of Agriculture. Plano sa Department of Agriculture o DA nga abrihan na yan nga bulan sa Nobyembre ang usa nga command center
para mapaupay ang pag-manage sa food supply chain sa nasod. Sigon kan Agriculture Secretary Francisco Chu Laural Jr., magsisurvey ang command center como digital nerve center nga kundiin i-consolidate ang datos sugad sa produksyon, import, stock levels, presyo, konsumo, post-harvest, facilities, irrigation coverage ngan maging global market trends. Una naman na nga gintutukan sa command center ang rice value chain labi na nga ang bugas ang primera nga staple food sa nasod. Basar sa DA ang mas hapsay nga forecasting nga durot sa command center kaupod ang pagbalik sa regulatory powers sa DA ngan NFA sa ilarom sa rice tarification law amendments in mga kabulig para malikyan ang tigda nga paghitaas ang presyo ngan maproteheran ang kita sa mga parag-uma. Dugang pa gagamiton liwat ang modelo sa command center para sa iba nga sektor sugad sa high-value crops, livestock, poultry and fisheries, pati na liwat sa pagrehistro sa tanan nga food facilities ngan cold o dry warehouses. Tulong nga carnapper sa Quezon City nadakop sa kapulisan o sa kaoras matapos kawaton ang sarakyan. Matapos sa kaoras tikang sa makarnap sa nga sarakyan na aresto sa mga personahe sa Quezon City Police District o QCPD ang tulong nga carnapper. Sigon kan QCPD Acting Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, malaksi nga natalwas ang kaso tungod sa coordinated follow-up operation nga gintumara sa District Anti-Carnapping Unit. Ginkilala ang tulong nga carnapper nga si alias Ralph, residente sa Barangay Aurora, Galas, Quezon City, alias Mark San Pasay City, ngan alias Rolando San Muntinlupa City. Basar sa report, ginkuha sa tulong nga suspect ang usa nga Mitsubishi Adventure nga ginparada sa atubang San Balay san complainant sa Barangay Kamuning, Quezon City sa tunggab isan Agosto 22. Nakita sa CCTV footage nga lulan san pula nga Mitsubishi Mirage nga may plate number NCJ 6833 ang mga carnapper nga nagkuha san era sarakyan. Matapos i-report san kapulisan, malaksi nga nakita ang lugar ni alias Ralph ngan sunod-sunod nga naresto ang duha pa niya nga kaupod og na-recover ang sarakyan. 24 nga Pilipino ginpauli tikang Cambodia matapos matalwas sa scam hubs. Nakauli sa Pilipinas ang 24 nga Pilipino nga biktima sa human trafficking sa Cambodia sumala sa Bureau of Immigration. Umabot sila sa Agosto 23 sa Ninoy Aquino International Airport sakay sa Philippine Airlines matikang sa Phnom Penh. Ang mga biktima siyam nga lalaki, ngan 14 nga babayi nga gintabangan sa Philippine Embassy sa Cambodia matapos sira periton nga magtrabaho sa online scam hubs. Pag-abot, gintagan sira sa asistensya sa NAIA Task Force Against Trafficking nga Department of Migrant Workers o DMW. Sumala sa era, ginrecruit sira, pinaagi sa social media nga may saad sa customer service jobs nga may sweldo nga $1,500 pero nakarawat la sira sa $300 ngan ginpirit magtrabaho como loves commerce, may adapaliwat sa physical ngan verbal nga pan-abuso. Dugang pa may duha nga iba nga biktima ang na-intercept sa NAIA kasankulop Agosto 24 samtang tipa Thailand nga gintutudlok liwat san pareho nga sindikato. Nagpahimatngon naman si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa warning sa publiko kontra sa illegal nga recruitment nga ginpapadayon pinaagi sa social media. Balita naman naton sa Langyaw. Trump ginbatikos ang ABC ngan NBC may tungod sa bias nga pagbabalita. Ginakusaran ni US President Donald Trump ang dako nga TV network ANC ngan NBC son bias nga pagbabalita ug nanawagan nga bawion ang era broadcast licenses. Sa usa nga post sa Truth Social, gingiit ni Trump nga haros puro negatibo ang report sa duha nga network may tungod sa iya administrasyon nga siring paniya maabot sa 97% sa mga balita. Dugang pa ni Trump nagkikiwa kuno ang mga ini como braso sa Democrat Party ug tarhog sira sa demokrasya. Ginpanawagan niya sa Federal Communications
o Communications Commission nga bawion ang lisensya sa mga nasabi nga broadcaster o singilon sira sa dako para sa paggamit sa airwaves. Kung mainumduman, maihana nga kritiko si Trump sa mainstream media nga perminiya nga gintatawag nga fake news. Para naman sa aton sports balita, Radyo Pilipinas Sports! Kuala Lumpur ngan Maurice Lacroix, una nga kampiyon sa Pilipinas United 3x3 League. Naka-record san kasaysayan ang Kuala Lumpur san Malaysia ngan mao Chris Lacroix san Japan como una nga kampiyon san Pilipinas United 3x3 League nga gindumara sa Ayala Mall sa Manila Bay. Sa men's division, daog ang Kuala Lumpur kontra half-court group 21-15 sa pagpamuno ni MVP Ting Chun Hong nga nagkamayada san 7 o nga nagkamada san 7 nga puntos. Lain sa tropeyo, nauliliwat nera ang $5,000 og ticket sa FIBA 3x3 Kaohsiung Challenger. Samtang sa women's division, nag-dominate ang team sa Japan matapos perdehon ang Yoratex Dream 15-13. Ginpangunahan ni Midori Morayama nga MVP Naoko Honda ang koponan nga tumapod nga undefeated og nakakuha sa $3,000 nga premyo. Kalakip liwat sa torneo ang celebrity match, 2-point shootout nga dunk contest nga naghatag entertainment sa mga maghiriling. Ato naman kumustahon ang kamutangan sa naton panahon. Radyo Pilipinas Weather! Para sa aton weather update, yan ang adlaw San Martes, Agosto 26, 2025. Adi ang aton weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral, adi si Sir Obet Badrina. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Martes, August 26, 2025. At sa ating pong latest satellite images, patuloy pa nating minomonitor yung low pressure area na huling namataan malapit po sa may katubigan ng Paracales sa Camarines Norte. Sa ngayon, hindi pa rin naman natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo, bagamat medyo bumababa na po yung posibilidad na iyon, lalo't malapit na ito sa kalupaan ng ating bansa. Kung sakali man na maging bagyo ito, posible po within the day lamang po ito at eventually ay manghihinan or ito ay magdi-dissipate na rin habang kumikilos pa hilaga ang kanluran. At ito ang magdadala pa rin, itong low pressure area pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na nga sa malaking bahagi ng silangang bahagi ng Luzon, partikular na sa may area ng Bicol Region, gayon din sa may area po ng Quezon, Aurora, Rizal, kasama din ang ilang bahagi po ng Mimaropa. Samantala, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa may area naman ng Palawan at gayon din dito sa may nalalabi pang bahagi ng Mimaropa. Ito po yung occidental at saka oriental Mindoro. Inaasahan natin malaking bahagi nga ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, Central Luzon at Southern Luzon at maging bahagi ng Kabisayaan at northern part of Mindanao, kasama yung Zamboanga Peninsula at Caraga, ay makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa araw na ito, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, yung Ilocos Region at gayon din ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Liban nga dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayo iba pang nakikita nga posibleng maging bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At as of 5 a.m. nga po, naglabas tayo ng weather advisory. Yung weather advisory, ito yung inaasahan natin na potensyal ng mga malalakas sa mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan, around 50 to 100 millimeters po yan ng mga pag-ulan. Partikular na mapapansin nyo ito sa mga lalawigan sa may silangang bahagi ng Luzon. Partikular na itong Bicol Region, yung mga lalawigan ng Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Makakaranas din po ngayong araw ng mga hanggang malalakas sa mga pag-ulan ang bahagi ng Quezon Province, Laguna, Rizal, Bulacan, Aurora at Isabela. Ito po ay dulot ng low pressure area na ating minomonitor. Habang ang hanging habagat ay magdadala rin ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw sa bahagi ng Palawan, Antique at Occidental Mindoro. So mga kababayan, sa mga nabanggit po na lugar na ito, mag-ingat sa mga potensyal, sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha o mga flash floods at pagguho ng lupa or landslides.
Bukas naman, inaasahan pa rin natin yung epekto ng low pressure area na hindi natin inalis yung posibilidad na maging bagyo, bagamat posible po short-lived lamang, ay magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa mga lalawigan ng Quezon, Rizal, Bulacan, kasama na rin yung Nueva Ecija at Aurora. Ang hanging habagat bukas ay magdadala rin ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Occidental at Oriental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Kaya mag-ingat din po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating po ng araw ng Huwebes, inaasahan natin na wala na masyadong magiging epekto yung low pressure area. Maaari na po itong malusaw habang ang hanging habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan naman sa Palawan at Occidental Mindoro. So sa mga kababayan po natin sa Palawan at Occidental Mindoro, inaasahan natin the next 2 to 3 days magpapatuloy yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na nga sa potensyal ng mga pagbaha. Ngayong araw, inaasahan nga natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga pag-ulan mula Katamtam hanggang sa Kumis ay malalakas sa mga pag-ulan dulot ng low pressure area at ng hanging habagat, partikular na sa may bahagi nga ng Cagayan Valley, Cordillera, dito sa may Central Luzon, ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Mag-ingat nga po sa potensyal ng mga flash floods and landslide. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, partikular na nga itong Ilocos Region, makararanas naman ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, or generally din po ay fair weather sa may area ng Ilocos Region. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Baguio, 16 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, hanggang 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan dulot ng hanging habagat. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 30 degrees Celsius, habang dito sa may Puerto Princesa, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas sa mga pag-ulan dulot ng low pressure area at ng hanging habagat. At ang agwat po ng temperatura sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Ang mga rehiyon naman dito sa may Mindanao, partikular na nga itong Zamboanga Peninsula, Barm, kasama ang Northern Mindanao at Caraga ay makararanas din ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Habang ang nilalabing bahagi ng Mindanao, yung Davao Region, kasama yung Soc-Sargen ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat nga ng temperatura sa Zamboanga ay 23 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman 23 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya maaari naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Sa may area po ng Luzon, katamtaman yung mga magiging pag-alo ng karagatan habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, Banayad, hanggang sa katamtaman yung magiging pag-alon. Samantala po, mag-ingat pa rin kapag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan. At narito po yung ating weather outlook po sa mga susunod na araw hanggang araw ng Sabado. Patuloy ating inaasahan na magdadala ng mga pag-ulan itong low pressure area at southwest monsoon bukas. Partikular na nga kasama yung Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon, malaking bahagi ng Kabisayan at western section ng Mindanao. Pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Biyernes, medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan na mararanasan sa bansa. Partikular na po yung Kabisayaan, mababawasan na yung mga pag-ulan. Asahan na lamang yung mga pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Pagdating ng araw ng Sabado, inaasahan natin yung mga pag-ulan dito na lang sa may kanlurang bahagi ng Central and Southern Luzon at maging sa may Western Visayas. Muli po, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan lalo na sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya mag-ingat sa mga posibilidad ng flash floods and landslides. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:12 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at sa ating YouTube at sa ating websites, pag-asa.gov.ph at maging sa panahon.gov.ph. Dito nyo po makikita yung mga inilalabas po natin or ini-issue ng mga thunderstorm advisories, rainfall informations, general flood advisories at mga heavy rainfall warning sa buong bansa.
At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga. Blessed Tuesday sa inyong lahat. Yes, mga salamat Sir Obet Badrina. Sa weather update para yan ang adlaw San Martes, Agosto 26, 2025. Bueno, asya doon kabagusan sa naton mga presko nga balita din hila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Salamat sa aton nakaupod sa Master Control, Sir Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Taro. Salamat liwat sa ako nakaupod nga news contributor yan ang aaga si Charmaine Parito. Ngan salamat sa nga tanan nga naghiling nga nagsubaybay sa aton episode yan na nga adlaw San Martes. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako tro iniya ni utag notisya yan nga Martes, Suzette Pretencio. Aton oras 41 minutos ang naglabay sa alas 6, maupay nga aga ngan maupay nga Martes sa iyo nga tanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ngan labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radyo Pilipinas, Calbayog.